Nagsisimula ang kwento kay Tartars, ang Panginoon ng mga demonyo na sumisira sa lahat at isang malaking liwanag na sumambulat mula sa isang bundok na nakasabit dito. Ang kanyang espada ay natatakpan ng dugo habang sinabi niya kay Zephyr na hawakan ng huling tao, ipahayag ang tagumpay bilang kanya at gumawa ng isang mahiwagang spell patungo sa kanya. Ang dugo ni Zephyr Vamenos ay umaago sa pag-iisip na ang mundo ay natapos na. Isang taon na ang nakalipas mula nang matalo sila sa digmaan sa mga demonyo. Karamihan sa sangkatauhan ay pinatay at ang mga nakaligtas ay nawalan ng pag-iisip ginamit lamang upang magsilang ng halimaw. Bilang huling nakaligtas sa hukbo ng paglaban, naramdaman niyang nag-iisa siya hanggang sa sandaling ito. Kinuha niya si Tartars, ang Diyos ng pagkawasak at ang Panginoon ng mga demonya at mga bagay sa pag-iisip niya. Nagmarka kay Tartars na si Zephyr ay lumilitaw upang magpahirap at nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng paghahagis ng mahika upang sakupin siya. Sinabi niya na binigyan niya si Zephyr ng kaunting oras upang mabuhay upang magkaroon sila ng pag-uusap at tinanong kung siya talaga si Zephyr, nagsimula siyang lumipat patungo sa kanya. Tinandaan na siya ang unang tao na nasamalbaha sa kanya. Ang kanyang pagpuporsige ay hindi pangkaraniwan at ibibigay niya ito sa kanya. Sinasabi nila na ang isang tanga lamang ang magpapatuloy sa pakikipaglaban sa natalong labanan, ngunit ang mga sumusuko sa agarang alternatibong takot sa kanilang kaaway ay hindi matalino. Kung hindi sila ay naituturing na mahina, sinabi niya na hindi niya hahayaang maging mahina. At sigurado siya sa iba pang pag-unawa na sumulat sa tuktok ng kanyang uri, nag-aalok siya sa kanya, anyayahan siyang pagsilbihan siya na nangangako na magkasama silang lalampas sa maliit na mundong ito at pagkakasundo upang sakupin lahat kahit na ang tahanan ng Diyos. Iniabot niya ang kanyang kamay pasulong. Tinanong ni Zephyr kung ang ibig niyang sabihin kung papayag ba talaga siyang sumali. Kinumpirma ni Tartars, tumugon ng syempre. Sinabi niya na hindi na masama ang kanyang inaalok. Ngunit nagagambala ng kanyang kasalukuyang kalagayan na natamong injury sa katatapos lang na digmaan. At hindi niya alam kung siya ay gagaling pa, pero gusto niyang sumama sa kanya, nag-aalok sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Ipinagpapalagay niya na hindi ito dahil sa kanyang mga alok. Ngunit parang gusto lang niya makita siya na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Gusto niyang makita siyang nagmamakaawa sa isang kaaway na inalis ang kanyang mga kaibigan at lahat ng minahal niya. Iginalaw niya ang kanyang kamay para hawakan ang kanyang kamay at sinabi niyang masyado siyang aggressive. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mangako ng sobra, ngunit hindi siya nakinig. Kaya't binato niya ang kalokohang spell sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi kung gumawa siya ng isang bagay gamit ang kanyang kamay, isang massive mas ng kapangyarihan mula sa ibang dimensyon ang sisubog sa kanya. At ito ang sagot niya sa alok niya. Ipinakita niya sa kanya ang gitnang daliri at sinabihan siyang lokohin niya ang kanyang sarili. Isang malaking daloy ng madyak bumulusok at isang pagsabog ang nangyari na naging sanhi ng pagkaputol ng kamay ni Tartars. Laking gulat niya nang makita ang kamay nito at tinanong kung ano ang nangyari dito. Nagsisigaw siya sa sakit, sinusumpa si Zephyr at tinanong kung paano siya naglakas loob na insultihin siya ng ganito na tinatawag siyang isang petikong mababang uri ng tao. Sinuntok niya ang kanyang nasusunog na katawan na nanginginig, sinabi sa kanya ni Zephyr na ang ilang mga bagay na kasama nito, ang kanyang mahabang laban ay natapos na. At nabigo siyang ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay o iligtas ang sangkatauhan gaya ng inaasahan nilang gagawin niya. Ang buong bagay ay natapos sa mapait na pagkatalo. Biglaang, siya ay inilipat sa isang kakaibang lugar at nagtataka kung ano ang nangyayari. Kamamatay lang niya. Bumangon siya, hinawakan ang kanyang katawan at iniisip na ang kanyang mga sugat ay gumaling at ang kanyang baluti ay bago. Tumingin siya sa paligid. Inisip niya kung nasaan siya. Nakita niya ang isang malaking statue sa harap niya at nagtataka kung ito ay isang templo na inaalay sa Diyos. Iniisip niya, hindi pa siya nakakita ng isang templo na tulad nito dati pa man at ang mga konklusyon na ito ay panibagong buhay pagkatapos ng kanyang kamatayan, ito kaya ang underworld. Pinutol ng boses ni Mercedes ang kanyang mga iniisip sa pagsasabing hindi ito ang underworld, ngunit ito ang mas mababang antas ng Panther at kung saan naninirahan ang mga Diyos. Lumingon siya sa tinig at nakita niya ang isang pastol na lumabas mula sa isang pinto. Lumapit siya habang naka-freeze si Zephyr nang mapagtanto niya na ang kanyang espada ay hindi niya maigalaw at sinabi niya sa kanya na huwag maalarma. Siya ay isang mensahero ng mga Diyos na pinangalan ng Mercedes at siya ay nasa isang nangungunang anghel. Ipinaliwanag niya na siya ay patay na. Normal na ipapadala siya kaagad sa underworld, ngunit sa pagpupumilit ng ilang mga Diyos, ang tatlong pinakamataas na Diyos ay nagpasya na ibalik siya sa nakaraan.
Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ipapadala siya sa nakaraan kasama ang lahat ng kanyang alaala bilang isang pagkakataon para sa kanya na baguhin kung paano natapos ang mga bagay. Idinagdag niya na, syempre, ibabalik lamang niya ang kanyang alaala. Ang kanyang pisikal na pagsasanay, mona at iba pang kinakailangang mga kasanayan ay hindi manunumbalik. Gayunpaman, dahil siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, nakatitiyak siya na mababawi niya ang mga ito ng mabilis. Siya ay nagtataka kung siya ay nangangarap. Iniisip niya na ito ay parte ng pagsubok ni Tartars na maaaring magbuod ng gayong mga pangitain o kung siya ay nasa isang ilusyon dahil sa kanyang hindi mapapatawad na pagkamatay. Tinanong niya kung bakit binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Na hindi niya ito pinansin ay mahirap paniwalaan at nag-aalok na magbigay ng ilang patunay. Tumanggi siyang paniwalaan siya at tinanong ng agaran kung ano ang inaasahan niyang gawin niya. Itinuturo niya na wala sa mundo ang libre at ang kasiguruhan na binibigyan niya siya ng pangalawang pagkakataon dahil may gusto siyang kapalit. Kung tama ang hinala niya, sinasalamin niya ang panahon kung kailan ang Diyos ng pagkawasak ay sumalakay at nagsimula nagpagpatay. Ang mga tao ay nananalangin, desperado para sa tulong, ngunit ang mga Diyos ay ganap na tumalikod sa kanila. Binaliwala nila ang mga dasal at hindi na siya tinanggap ang anumang handog. Binanggit niya kung paano nila inalis ang kapangyarihan mula sa pari na umaasa sa banal na kapangyarihan upang lumaban ang walang kakayahang pagalingin o depensahan ng kani-kanilang sarili. Ang hukbo ng tao ay bumagsak halos kaagad. Ang mga Diyos ay nagpasya na wala na silang mapapala sa kanilang mundo. Kaya sila pinabayaan. Sinabi niya na ang mga calculation idiot ay hindi magbibigay ng kahit ano ng libre. Siya ay tumugon, sumang-ayon na sagutin ang kanyang tanong sa pamamagitan ng pangunguna sa mga Diyos na magsalita para sa kanilang mga sarili. Idinagdag niya na gusto nilang makakita ng kaunti pang entertainment. Tinanong niya kung ano, ang kanyang paliwanag na ang mga Diyos na nagmamasid sa kanya ay nawawala upang saksihan ang kanyang kamatayan. Ito ay napakabihirang para sa isang taong mukha na may tiyak na kamatayan na magpakita ng gayong malakas na kalooban at pagtutol hanggang sa pinakadulo ng panahon. Ang mga Diyos ay higit na hindi mahahalata sa pamamagitan ng kanyang kakayahang lumaban laban sa malawak na hukbo ng mga demonyo sa loob ng 5 mahabang taon. Ang kanyang pakikibaka ay sumasaklaw upang panoorin ng Diyos. Sinabi niya na maraming mga Diyos ang nalungkot nang makita siyang umalis sa mundo. Kaya malapit na. Hiniling niya sa kanya na alalahanin kung paano siya naging maswerte o habang papalapit ang wakas, ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang mga Diyos ay nag-aalok sa kanya ng kanilang suporta sa kabila ng karma na kailangan nilang bayaran. Sa galit, nagbigay siya ng magic spell sa kanya at hiniling na malaman kung iyon lang ang mahalaga sa kanila. Sinabi niya, hakbang ang spell tumutumpak, ang mga Diyos ay nakikita ang kanyang desperadong pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay na masaya bilang mahalagang entertainment para sa kanya. Nagtatanong siya kung naniniwala sila na iyon ang dahilan kung bakit naisip nilang lumaban na pasukin siya na para aliwin siya. Iyon lang ba ang pinaniniwalaan nilang layunin na pinaglilingkuran nila? Pinakawalan niya ang kanyang magic para atakihin siya, upang pilitin siyang lumuhad at magpakita ng paggalang. Habang ang Diyos ay nagmamatsyag sa malapit, iginiit niya na nakita niyang hindi siya makaintindi at masidhi niyang itama siya. Siya ang kaluluwang individual kung saan ang mga Diyos ay nakakahanap ng libangan. Hindi sila kailanman naging interes sa kawalan o ordinaryong species tulad ng tao. Hinawakan niya ang kanyang mukha at bigyang diin upang patunayan sa kanya na nagkakahalaga ng kanilang oras. Kung siya ay nagnanais ng anumang bagay mula sa kanila, kahit man sa kanyang sarili o para sa buong species, dahil wala sa mundo ay libre. Idinagdag niya na may isa pang pinakamalakas na nagtataguyod nito para sa kanyang muling pagkabuhay sa ibang dahilan. Samantala, si Tartars, habang inaatake ang mga anghel at iginigiit na siya ay pagod na sa paghihintay, hinihiling niya makita ang manager ng agaran. Bilang tugon ng anghel na hindi niya ito magagawa dahil ang kanyang kahilingan ay kasalukuyang pinoproseso. Humadlang si Tartars at inutusan siyang manahimik sa pag-claim na masakop niya ang 10 mundo. Imposibleng para sa isang tao lang ang nakarinig sa kanya. Hinihiling niya na ang record ay nabura at agad itong mawala. At ipinahayag niyang wala siyang pakialam sa karma na dapat niyang bayaran. Samantala, ipinakita sa kanya ni Mercedes ang lahat sa pamamagitan ng isang mabilisang hiwaga. Habang iniisip niya kung ano ang eksaktong ginagawa ni Tartares, ipinaliwanag niya na si Tartars ay ang Diyos ng pagkawasak na nagpahayag sa 10 mundo, kabilang ang kanyang sarili. Ang kanyang layunin ay wasakin ang maraming mundo hanggat maaari.
Siya ay hindi kailanman natalo sa isang laban at hindi kailanman napinsala ng sinuman, magpasa hanggang ngayon, mayroon siyang perfect track record niya hanggang sa masira ito. Tinanong niya siya kung mayroon siyang ideya kung ano ang isang napakalaking massive blow sa kanyang presyo. Siya nagmumuni-muni at nagtataka kung iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong ibalik. Kinumpirma niya na gusto niyang labanan siya muli upang maibalik ang kanyang perpektong marka. At tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng tinanong siya kung siya ay nagbibiro, kung si Tartares ay nagnanais mamatay, kung ganon masigasig niya itong papatayin siya. Ipinaalam niya sa kanya na sisimulan niya ang proseso ng pagbabalik sa kanya. Ipapadala siya sa isang random na sandali sa nakaraan, ngunit kakailanganin niyang makuha ang lahat ng lakas na kailangan niya. Dagdag pa niya, ang mga Diyos na sumusuporta sa kanya ay bibigyan siya ng ilang perks bilang regalo na maaari niyang ma-unlock sa sandaling bumalik siya. Iniisip niya sa kanyang sarili na hindi niya gusto na ang regalo ay mula sa walang pakundangang Diyos, ngunit ang isang pagkakataon ay isang pagkakataon. Ito na ang kanyang pagkakataon para makaganti, hindi lamang laban kay Tartars, kundi laban sa lahat ng mga Diyos na pinakitunguhan ang mga tao na mas mababa ang halaga sa paningin nila. Sinabi niya na ang coordinator ay naitakda na at siya ay naghihintay ng huling pag-aproba mula sa mga Diyos upang mag-interfere ng oras sa mundo. Ginawaran niya ng good luck at umaasang magpapakabait sa kanila. At pagkatapos ay naramdaman niyang bumalik siya. Maya-maya, iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata at sinalubong ang mga tao sa paligid niya. Ang isang tao ay nagsabi na siya ay hindi humihinga habang ang isa pang kargamento na sila ngayon ay nasa malaking problema. May nag-udyok sa kanya na tumahimik at tumawag kay Zephyr para magising. Sila ay nagbuhos ng tubig sa kanyang ulo at Zephyr ay nagbukas ng kanyang mga mata. Ang isa pang tao ay nagpapatunay na siya ay nagmulat ng kanyang mga mata at dahilan sa iba na sinabi niya sa kanila na siya ay hindi patay. Nagtataka si Zephyr kung sino ang mga taong ito. Parang pamilyar sila. Napansin niya ang kanyang tato at biglaang may naalala siya. Nauwi sa kanyang pagtawa na pagtanto ni Zephyr, pinabalik nila siya 10 taon noong siya ay 20, noong siya ay alipin sa isang templo, isang balbas saradong lalaki, sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang nangyayari doon, isang lalaking may dilaw na buhok ay nagsabi na ito ay wala. Ang balbas sarado na lalaki ay ipinahayag sa mga tao na tapos na ang oras ng pahinga. At inutusan ng bawat isa na bumalik sa trabaho. Binalaan niya si Zephyr na kung muli siyang gumawa ng ganoon siya ay mamamatay. Siya ay tumugon ng pabalyulan ng anuman. Tinanong ng lalaking dilaw ang buhok kung ano ang sinabi niya. Ang brown hair man ay hamarang at nagmumungkahi, gumagalaw sila sa ilang bagay. Wala siyang oras si Zephyr sa mga lalaking iyon. Isang batang lalaki ang nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Zephyr para sa proteksyon sa kanya. Nagtataka si Zephyr kung sino ang batang ito. 10 taon na ang nakalipas kaya nakalimutan na niya ang ilang detalye. Napagtanto niya na ito ay magiging isang yugto upang masanay na ito at sumulong upang umalis siya. Huminto siya pansamantala at isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Alalahanin na kailangan niyang gamitin ang mga ito kung kailan niya gusto. Iniisip niya, iyon ang sinabi nito at lumingon siya upang makita ang batang lalaki na patungo sa direksyon ng oposisyon. Tinuturuan niya ang kanyang sarili na mag-unlock ng mga perks, isang mahiwagang kapangyarihan ang pumalibot sa kanya habang iniisip niya kung ano ang mayroon sila rito. Nagulat siya nang makita ang kanyang mga perk at iniisip na hindi siya makapaniwala na ibinigay nila ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang lalaking dilaw ang buhok na talagang may kakaiba sa bagong lalaki. Ang lalaki ay masayang binati siya at napapansin na siya ay isang mabuting manggagawa at nagtataka kung mayroon na siyang karanasan bilang isang menor de edad. Sila ay nabigla nang makita si Zephyr na nag-aasarol ng napakabilis, ang isa pang tao ay nagkomento sa kung gaano kabilis. Ang dilaw na buhok na lalaki ay nagpahayag bilang isang pagnanais na mapabilang siya sa kanilang koponan sa pagpapalagay na dahil sa kanya, maaari nilang ipagpaliban ang mga bagay. Iniisip ni Zephyr sa kanyang sarili kung ito ay talagang nangyayari dahil hindi pa rin siya makapaniwala. Ang eksena ay lumipat sa isang sandali kanina. Kung saan naalala ni Zephyr ang mga bagay tungkol sa hindi kilala habang nag-i-unlock siya ng perks, kung ang mga bagay ay magiging ayos lang sa pangkalahatan na may napakaraming impormasyon ng sabay-sabay, tanong niya, payagan kaya kung ano ang lahat ng ito ay naobserbahang super mataas na antas ng mga kasanayan at mga item na ipinapakita sa maraming status window sa harap niya. Napagtanto niya, hindi pa siya nagkaroon ng ilan sa mga kasanayang ito bago pa man at hindi makapaniwala na ibinigay nila sa kanya ang lahat ng ito. Dumating ang pinuno ng mining team, tinawag si Zephyr at pinaalalahanan siyang bumalik sa kanyang pwesto.
Tinanong niya kung si Zephyr sa pag-aakalang magiging madali siya sa kanya dahil lang sa unang araw niya. Kinuha siya ni Zephyr at kinilala siya bilang pinuno ng pangkat ng pagmimina. Pinatay niya na siya ay isang tamad na tulala na inosente kahit tinanong ng maayos at ginagalaw ang letigo upang tamaan siya. Nagulat si Zephyr sa letigo. Nagtataka siya kung paano niya nahawakan ang letigo gamit ang kanyang mga kamay. Yumuko si Zephyr at nag-apologist, sinabing siya ay babalik sa kanyang trabaho. Natigilan siya habang pinagmamasdan ang pag-alis ng pinuno ng mining team. Sinusuri ang kanyang kamay ay mga bagay na mayroon siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban upang madaling makuha ang letigo ng ganon kadali. Hindi rin siya makapaniwala na hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas sa kanya. Ang window ng system ay nagpapakita ng Perk 1, Scale Wall of Iron, na makabuluhang nagpapataas ng kanilang kakayahan na maaaring kumpletuhin ng user, kanselahin ang anumang pinsalang mas mababa kaysa sa kanilang tagal na kakayahan at hindi nakakakuha ng madaling kapguran. Nagpagtanto ni Zephyr na hindi nga siya napapagod kaya maaari niyang ipagpatuloy ang trabaho buong araw. Ipinagpatuloy niya ang paghuhukay gamit ang tricks. Habang medyo nakakalito ang pag-activate, kung gagamitin niya ito ng maayos, ang mga kasanayang ito ay maaaring talagang madaling gamitin. Pinagpapalagay niya na ito ay hindi masama para sa kanyang unang perks. Ang eksena ay lumipat hanggang sa kasalukuyan, isinasaalang-alang niya na siya ay nakatanggap ng kabuoang 9 na perks. Kung pagsasamahin niya ang mga ito sa kung ano ang alam niya tungkol sa hinaharap, babalik siya sa dati niyang pagkatao sa lalong madaling panahon. Ang isang tao nag-calculate sa kanyang mining hall at ang kanyang pagkabigla sa mga resulta sa pagsasabing maganda ang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng alipin ay pumila. Ang isang tao ay nag-anunsyo na sila ay tapos na sa pagbibilang sa mga araw hall at sinusuri ang mga ranggo. Nasa unang pwesto ang Team F, ang batang lalaki na pasabi ng sweet. Nabigla si Zephyr, hindi niya alam na kasama sa team ang bata. Pinagpatuloy ng announcer ang pangalawa at inihayag ang Team B, nagtatakang tanong ng isang batang lalaki na dilaw ang buhok kung paano na unang pumasok ang mga lalaking iyon. Ang sunod na inanunsyo ay binanggit na ang koponan ng H ay nasa pangatlo, lumaktaw sa iba. At nasa huling pwesto ang Team E. Idineklara ng pinuno ng mining team na aayon sa patakaran ng mga koponan. Ang mga koponan sa huling lugar, pagkain at supply ay ipapamahagi sa nangungunang 3 koponan. Siya ay nagtuturo sa bawat isa na magsimulang manalangin sa dakilang Diyos ng liwanag na lugar. Ang mga alipin simulan magsigawan sa banal na lugar, hinihiling ang kanilang mahabang buhay. Ang pag-iisip ni Zephyr ay sumasalamin sa kanila sa templo sa lugar na ang Diyos ay ng liwanag at isa sa 3 pinakamataas na Diyos. Ito ay parehong pinakamalaking relihiyon sa lupain at ang pinakamalaking taga-subaybay. Ang mga alipin ay mga pagod na at gusto lang matulog ay nandyan. Iniisip ni Zephyr na karamihan sa mga tao dito na nawalan ng tahanan sa mga halimaw o dating nakikipagsapalaran tulad niya. Matapos silang dalhin sa templo, sila ay naging alipin dahil hindi nila mabayaran ang napakalaking bayarin sa medisina. At ang mga komento, patuloy niyang iniisip na hanggat nasa kanya ang marka ng pagkaalipin, mananatili siya rito. Kung susubukan niyang umalis ng hindi pinahihintulutan, ang kanyang puso ay titigil at siya ay mamamatay instantly. Si Zephyr ay nagpasya na ayusin ang kanyang kamatayan at bilhin ang kanyang kalayaan sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan maaari siyang magpatuloy sa susunod na bahagi ng kanyang plano. Tinutukoy niya ay harapin si Tartars, sinisiguro niya na hindi na ganon kadali na matatalo siya ni Tartar ngayon. Ito, at babalikan siya nito sa lahat ng ginawa niya, naalala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at mga bagay tungkol sa altar, yumuyuko siya para protektahan siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, si Princess Anna ay nag-aanunsyo sa sinumang nangangailangan ng isang bagay mula sa tindahan o nais ng consultation, mangyaring pumunta dito. Isang tao ang humihiling ng beer, habang ang isa naman ay nag-order ng 2 lutong patatas. Ang mga tagabantay ng tindahan ay nagsasaad na ang isang baso ng serbesa ay nagkakahalaga ng 80 pilak. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay para sa kanyang sarili na kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin niya maaari kung gaano kamahal ang gastos ng lahat. Narito rin ang maliit na batang lalaki na lumapit at nagtanong kung maaari bang bumili siya ng isang maiinom. Nag-inquire si Zephyr kung siya ay may pera, ang batang lalaki ay tumugon na siya na konti lang at hindi siya makakabili ng mamahalin. Ngunit siya ay nagpasalamat kay Zephyr sa pagtatanggol sa kanya mula sa mga kalalakihan kanina, idinagdag niya na salamat kay Zephyr na unang pumasok ang kanilang koponan.
Pinaliwanag niya na ang bawat isa sa kanilang koponan ay mahina, kaya sila ay karaniwang pumapasok sa huling ranggo. Ito ay halos ang unang pagkakataon na sila ay kumita ng pera, na dyan ay naiintindihan na ni Zephyr kung bakit sila ay pinili sa batang lalaki. Kung kahit isang tao sa isang team ang may sakit at hindi makapagtrabaho, makakaapekto ito sa pagpapalakas ng output sa ibang mga team sa automatikong ranggo. Tinanong niya kung nagbibiro ang bata at hindi nababayaran ang bata. Humihingi ng tawad ang batang lalaki dahil hindi niya sinasadya na ma-offend si Zephyr sa kanyang sarili. Ang mga bagay na dapat ay makihalubilo ang bata kanina dahil ang mga lalaking iyon ay lagi siyang ginagambala. Sinabihan niya ang bata na huwag lumapit sa kanya dahil pipigilan lang niya ito at umuusad. Malugod na tinanong ng mga tagabantay si Zephyr kung ano ang order niya para sa kanya. Tinanong ni Zephyr kung mayroon siyang pampagaling na tubig. Ang tagabantay ng tindahan ay nagkomento kay Zephyr na hindi pa niya siya nakita sa paligid. At nagtanong kung siya ay bago. At kung siya ay may pera. Dahil ang tubig ay nagkakahalaga ng 1 ginto bawat baso at 4 na ginto para sa isang bote. Humingi ng paumanhin kay Zephyr, nagbilang si Zephyr para sa natitirang mga barya at siya ay may 5 ginto at uutangin na lang ang natitira. Hiningi niya ang papel na tala sa trabaho sa mga nag-aalok ng mga pautang doon, ang mga tagabantay ng tindahan ay nagtatak sa mga papel. Tinanong ng maliit na bata kung wala na ba sa isip si Zephyr at kung napagtanto niya kung gaano katapat ang kumuha ng mas maraming utang, ipinaliwanag niya na wala na sila ng 1 ginto mula sa kanilang pang-araw-araw na kita at may matitira pang utang para bayaran. Kaya kung wala silang kita, mauuwi sa pagkasawi. Hiniling ni Zephyr na pwede bang tumahimik na lang at uminom ng recovery water. Ipinaliwanag niya na ang interes sa mga karagdagang pautang ay napakataas. Sagot ni Zephyr na ano pa man ay hayaan na lang. Sa pagsasabing babayaran na lang niya. Tanong ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin. Si Zephyr na iniisip ang tungkol sa recovery water, isang sikat na bagay sa templo dahil ito ay nagre-regenerates na mapabagal ang pagtitiis. Ang hindi alam ng karamihan na ito ay makabuluhang pang-boost ng mana kung magkonsumo sa malaking kalidad, isinasaalang-alang niya ay kailangan niyang uminom ng higit sa 10 bote ng sabay-sabay upang makakuha ng kaunting tulong. Kaya hindi ito sobrang epektibo. Gayunpaman, sa perks na ito ay mas maganda kesa sa anumang potion. Ang Windows system ay nag-abiso sa kanya na ang perks 2 ay may Hermes secret skills. Isang lihim na kasanayan na pinapalakas ang epekto nito sa lahat ng potion na may pagtaas ng 500%. Sinasalamin niya na hindi sila maaari kumita ng maraming pera sa minahan dahil hindi siya binabayaran ng mga ito ng bonus para sa paggawa ng labis. Pagkatapos maubos ang tubig, nagsimula siya mag-exercise at iniisip kung ano ang gagawin niya. Maya-maya, tinanong ng pinuno ng mining team kung ano ang nangyayari sa mentioning kung nakarinig si Zephyr ng halimaw sa kaibuturan ng minahan. Tumayo si Zephyr sa harapan niya at kinumpirma na may narinig siya. Iminumungkahi niyang bumuo ng pangkat ng maghaanteng at nag-aalok na ipakita sa kanila kung saan nanggaling ang tunog. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay kung saan ang piitan ng tunay na pera magagawa. Sinasalamin niya na ang mga halimaw ay nilikha ng distortion ng mana. Karamihan sa mga halimaw ay hostile patungo sa mga tao, na nagdudulot ng maraming problema sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ipinakita rin nila sa sangkatauhan ng ilang mga pagkakataon tulad ng monasteryo na nilikha sa mga katawan ng monasteryo o ang kanilang mga buto at taas na maaaring magamit bilang hilaw na materyales para sa mga item. Sa kalaunan ay nagsisimulang makita ng mga tao ang mga halimaw bilang isang variable na mapagkukunan. Ngayon ang hanay ng halimaw sa piitan ay parang mga mapanganib na pagsubok sa kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, humakbang pasulong ang mga pangkat ng mga mangangaso. Itinuturing niya silang special bilang hunting division na binubuo ng handpicked slave na may kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil sa delikadong kinakaharap nila sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Medyo mataas ang kanilang basic salary at nakatanggap sila ng bonus ay base sa kanilang performance. Nagtataka siya kung bakit siya bilang isang pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng pangangalakal ay isang tanda upang gumana sa isip at pinaghihinalaan na may ilang dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng tagabantay ng shop kung nakikinig si Zephyr at sinabi niyang hindi na siya maaaring umutang ng higit pang pera. Tinanong ni Zephyr kung nalampasan niya ang pang-araw-araw na limitasyon. Nilinaw ng shopkeepers na hindi na siya makakahiram dahil naabot na niya ang maximum na halaga sa buong panahon ng cut-off. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay para sa kanya ay hindi maganda. Kung gusto niya ng mas maraming, kailangang nakawin ang natitira.
Si Princess Anne ay lumapit sa kanya, nagsasuggest na kung gusto niya ng mas maraming pera, maaari niyang ibinenta ang ilan sa kanyang organ. Ipinaliwanag niya na sa templo, bumili sila ng sariwang organ para sa pagsasaliksik. Tanong ni Zephyr na tingnan ang nakatala sa papel. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabing dapat niyang i-schedule ang operasyon para sa susunod na linggo. Kung babayaran niya ang utang, maaari niyang kanselahin ang operasyon. Tiniyak niya sa kanya na hindi sila mandaragit na nagpapahiram. Tinanong ng mga tagabantay ng tindahan kung nawala ba sa isip si Zephyr at mga tanong kung bakit niya iisipin na ibenta ang kanyang organ. Iginiit ni Zephyr na gusto niya ng marami pang bote ng recovery water. Ibinigay sa kanya ng tagabantay ang bote at sinabing kung iyon ang gusto niya ibibigay niya mabuhay naman niya iyon. Pinaalala ng shopkeeper na napaka-weirdo niya. Iniisip ng shopkeeper na meron na amang kakatayin sa laboratory. Ininom ni Zephyr ang lahat ng recovery bottle at iniisip sa sarili na makukuha niya ang kinakailangan. Pumunta ang isang miyembro ng hunting team na pinangalanang Nell at tinanong kung siya ba si Zephyr. Ang lalaking ay pumunta sa kanya upang ituro kung nasaan ang halimaw. Habang si Zephyr ay nagtatakda ng perpektong timing at kumpirmahin na, oo, siya yon. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang pinuno ng unit. Kasama sina Dale at Marco, nabanggit ni Zephyr na wala siyang night vision. Ngunit maaaring gumamit ng mana para makadetect at idinagdag na ito ay isang malawak na vision ng mana hanggang sa taas sa dilim. Ang pagtuklas ng Mona ay kumakalat ng malawak sa Mona sa taas sa kanyang mga pandama. Naniniwala siya na ang mga kasanayang ito ay lubos na mahalaga kung gusto niyang galugarin AMH isang madilim na piitan ng hindi maalarma ang anumang mga halimaw. Iniisip ni Golf sa kanya na ang mga gintong bagay sa kanyang sarili na ito ay magliligtas sa kanya mula sa pagbili ng isang night vision potion. At nagmumungkahi na kung si Zephyr ay handa na, sila ay aalis kaagad. Nagmumungkahi si Marco kay Zephyr upang dalhin ang mga gamit at sundin ang mga ito sa paghawak sa kanya ng ilang mga item. Nagkomento si Dale na ang isang Mona na gumagamit ng menor de edad ay cool at tinanong kung siya ay sasama para pangunahan sila sa piitan. Sinabi ni Golf kay Dale na manahimik. Iniisip ni Zephyr na ang ilang bagay sa kanyang sarili na inoobserbahan niya sila. Dalawa sa kanila ay hindi pamilyar, ngunit ang pagkilala niya ay isa na inilipat sa pangkat ng pangangaso mga isang buwan pagkatapos linisin ang karumal-dumal na piitan na ito. Naniniwala siya na ang ibig sabihin ay dalawa sa mga taong ito ang mamamatay sa piitan at isinasaalang-alang kung paano niya magagamit ang sitwasyong ito para sa kanyang kapakanan. Maya-maya nakarating na sila sa gate ng piitan at nakita ang young boy na kumaway papasok sa kanila. Inilahad ng bata ang kanyang mga kamay at itinali ang braso ni Zephyr. Paliwanag niya na ang mga ito ay magic bracelet. Sinabi niya na kung may mangyaring panganib sa isa sa kanila, ang magic bracelet ay masisira. Na mag-uudyok sa kanila na tumawag para sa backup mula sa pangunahing base. Gayunpaman, dahil ito ay isang pagkilala lamang, dapat silang maayos hanggat sila ay nag-iingat. Binabati niya ang mga ito ng good luck at lahat sila ay sabay na pumasok sa piitan. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang halimaw na naglalakad sa piitan patungo sa kanila na may hawak na sulo na gawa sa kahoy ay nakita nila ang isang bumagsak na bato na nakakuha ng kanilang atensyon. Noon lang, dalawang miyembro ng pangkat ng pangangaso, sina Gold at Dale, ang dumating mula sa likuran at pinatay sila. Nagpasalamat si Zephyr sa kanyang sarili na ang Recall United job ay nadiyan para suriin ang mga halimaw at pangangalap ng impormasyon tungkol sa dungeon. Batay sa impormasyong natanggap, ang isang strike unit ay binuo at ginamit nila ang kanilang firepower upang linisin ang dungeon. Iyan ay karaniwan kung paano ito gumagana. Sinabi ni Gold na ang dalawang halimaw na ito ay mukhang isang pares ng pakikibaka. Ang kanilang tirahan ay nasa dulo ng oposisyon ng pasukan ng minahan at ang mga pangkat ng mga ngaso na nahahanay sa NB ang nakaharap nila nung nakaraang linggo. Idinagdag ni Dale na ang mga nakaligtas sa pag-atake ay dapat nakatago dito. Iniisip ni Zephyr sa kanyang sarili na ang recall unit ay binubuo din ng mga mangangaso na may mga kasanayan sa labanan, mga tawag-tinawag ni Glove si Dale at Marco at nagmumungkahi na sila ang bahala sa kani-kanilang mga sarili. Sinasalamin niya na kung magpasya silang maaari nilang pangasiwaan ang sitwasyon ng mag-isa kung minsan ay inaalis nila ang mga mapanganib sa kanilang mga sarili. Sinabi ni Dale na ang kanilang trabaho ay ang mag-scout sa dungeon at tulad ng pagmumungkahi na makaiwas sila sa mga hindi inaasahang panganib. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin kung maraming halimaw sa loob o kung may mas malalakas. Si Gold ay tumugon ay na hindi lamang sila tatlo, ngunit apat na dapat ay sapat na upang mahawakan ang takot.
Tugon ni Dale kung si Golf ay nagbibiro at itinuro si Zephyr na hindi siya kabilang dahil siya ay tagadala lamang ng kanilang mga gamit. Tinanong niya kung paano nila maaalis ang isang Duncan. Sumabat si Marco, ipagpalagay na ng situation at agtanong kung may plano si Zephyr. Iminungkahi niyang gusto niyang marinig ito bago sila magpasya kung ano ang gagawin. Iminungkahi ni Gold kay Zephyr na ipakita sa kanila. Naglabas si Zephyr ng ilan sa bag at kinumpirmang ang mga ito may moon, bush, leaf at berries. Ipinahayag niya na kapag napunta sa lupa ang dumi nito ay lumilikha ng isang malakas na amoy para makaakit sa babaeng kobold na mag-init. At ang pagpadala ng amoy ay sapat na makapangyarihan para matukoy nila mula sa mahigit 300 talampakan ang layo. Isang halimaw na amoy ang berries mixer at tinatakpan ang ilong nito. Remarks na plano nilang gamitin ito. Ang isa pang halimaw ay tumatakbo patungo sa amoy at nahulog sa patibong at namatay. Nagkomento si Golf na sinabi niya sa kanila na gagana ito. Tinatawag siyang henyo ni Dale. Iwinawasto siya ni Golf sa pagsasabing na siya ay nangangahulugan sa lahat ng oras. Tinanong ni Dale kung paano siya nagkaroon ng ideya na dalhin ang halaman. Mentioning na hindi pa niya ito narinig noon. Ipinahayag ni Gold na ito ay dahil sa taglay nitong attribute at maturity. Inisip ni Zephyr na ito ang eksaktong sinabi niya kay Golf. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay bago siya muling nabuhay at lumipat sa pangkat ng pangangaso, magkatrabaho sila ni Golf sa parehong unit. Naalala niya kung paanong si Golf ay palaging gusto ng recognition. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makamit ito. Ang eksena ay nabago sa mga pulong ng koponan. Nag-inquire si Golf kung ang lahat ay malinaw. Tugon ni Zephyr, binusisi niya mismo bago pumasok sa loob kahapon. Mayroong ilang mga kobold na naglalakbay sa paligid. Tinanong ni Golf kung ilang buhay na ang naiwan niya. Ipinaliwanag ni Zephyr na siya ang namamahala sa recon sa dati niyang party bago pumunta dito. May leeg siya sa paghahanap ng mga bagay. Tinanong ng Golf kung naniniwala siya na kaya nilang 4 na talunin ang dungeon sa kanilang sarili sa isang plano na tulad nito. Sinigurado ni Zephyr na tugma ang lahat, ngunit naniniwala siyang dapat nilang isaalang-alang ito. Ang pagbabahagi ng madaling dungeon tulad nito sa iba ay magiging isang pag-aaksaya lamang. Isaalang-alang ni Gold ay na ang taong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Isinasaalang-alang niya na ang mga moon bushes ay hindi madaling mahanap. Gusto niya na siya ay mahusay na naghahanda at pakiramdam na makakahanap ng maraming halimaw. Gusto rin niya na binibigyan niya siya ng kredito at hindi sinusubukan na kunin ito para sa kanyang sarili. Bilang pinuno ng unit, isang salita mula sa kanya sa Departamento ng Human Resources ay maaaring makapaglipat sa kanya kaagad sa pangkat ng pangangaso. Binigyan siya ni Golf ng kutsilyo. Iniisip niya para magamit ito. At nagpasalamat siya. Mga bagay na ginto, sigurado si Golf na iyon ay posible kung bakit sinusubukan niyang mapabilib siya, ngunit sa kasamaang palad ay masasabi niyang siya ay isang masipag, ngunit hindi masama. Ang pagiging desperado na matalo sa isang maliit na cobalt dungeon ay hindi sapat na dungeon para mapabilib siya. Ngunit sa liwanag ng kanyang mga efforts, kailangan niyang kunin ang kredito para sa malinis ang dungeon na ito. Ang eksena ay napunta sa kasalukuyan, kung saan si Golf ay pumatay ng isang halimaw at sinabi na naniniwala siyang siya ang nag-aalaga sa kanila. Nagpadala rin si Marco ng isang halimaw gamit ang martilyo at mga komento na hindi niya inaasahang magiging ganoon kadali. Dinampot ni Golf ang isang bato at nagsasabing ang kanyang hindi matatawarang bato ng monasteryo mula sa Cobalt Army ay napakahusay. Kinumpirma ni Zephyr na ang landas sa hinaharap ay malinaw na rin ngayon. Tugon ni Golf na mabuti. Pagkatapos ay kunin na natin ang natitira. Putol ni Dale. Tandaan sa may isang bagay doon. Sinuri niya ang ilang buto, pumulot ng ilan at iniisip kung natira ang mga ito sa pagkain o buto ng hayop. Sa mas malapit na inspection, napagpasyahan niya na ang mga ito ay kahawig ng mga buto ng kobold. Bigla, ang mga buto pala ay mga bitag na nagdulot ng kanyang pagkatilapon. Naghahanda si Marco sa pagkontra-atake at tinuturuan ang bawat isa na manatili sa likuran niya. Nagmumura siya, iniisip na tapos na. Pero ngayon, iba na ang nakatago dito. Ano man ito, kailangan nilang protektahan sila at umalis. Sinabi niya na ang Mone Shield na ito ay maaaring hamarang at protektahan sila. Walang paraan na maaari itong masira. Sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng halimaw ng buto at nasira ang kanyang kalasag. Napadore siya ng dugo at bumagsak. Sobrang shock ni Golf nang makita ang buntot ng monsters. Samantala, napansin ng batang may salamin na pulse areas sa kanyang kamay ay nabasag. At naalala iyan na sinabihan siyang magic bracelet ang mga ito.
Kung may nangyayari na masama sa kanila, ang kaukulang pulse areas sa kanyang panganib ay masisira. Sa tingin niya, sabay-sabay na silang tatlo. Ano ang nangyayari sa loob? Samantala, si Golf ay nagkaroon ng masamang pinsala. Naghahanda si Zephyr na labanan ang halimaw. Ang Windows system ay nagpapalam na ang mga Perks 1 skills wall if iron na nagdaragdag ng makabuluhang pagtaas ng tibay ay kumpletuhin ang pagkansela ng anumang pinsala na mas mababa kaysa sa kakayahan ng mga gumagamit at maiwasan ang madaling pagkapagod. Iniisip ni Zephyr na hindi makumpleto ng wall of iron ang pagharang nito. Ang halimaw ay malamang na wala pang 1 taong gulang ngunit napakalakas na. Si Dale ay nahuli ng buntot ng mga halimaw. Iniisip niya na ito ay isang mandaragit na gumagamit ng mga halimaw ng Fairfield upang palakihin ito bilang isa sa kanilang sariling uri. Kapag ganap na lumaki, nilalamon nito ang mga halimaw na nagpalaki dito at umalis sa pugad nito. Kinuha ni Golf ang kanyang sibat at tinanong kung maaari ba niyang mahiram ito. Hiniling sa kanya ni Golf na maghintay at matahimik tungkol sa kanyang mga intentions. Iniswing niya ang sibat, iniisip na ang katapusan nito ay isang pagkakataon na magpainit ng ari-arian. Gamit ang kanyang mahika, ipinahayag ni Zephyr, ngayon ay hayaan siyang tanungin siya kung ano ang iniisip niya, ano ang mas gugustuhin niya. Patayin siya gamit ang kanyang kakayahan. Ang system Windows ay nag-notify na ang Perk 3 ay ang silver key na siyang susi sa isang pinto sa isang nakalimutan ng kastilyo. Ang may hawak ng susi ay maaaring mag-imbak ng mga bagay sa isang silid na pilak anumang oras at anumang oras kung nasaan ang mga ito sa kasalukuyan nakaimbak sa kaliwang kamay. Siya ay naniniwala na ito ay mahalaga sa tagalikha ng imbentaryo. At nagpalabas siya ng damit at latigo ng dragon, kakaiba sa kamay niya na may kapangyarihan. Si Golf ay nabigla nang makita ito, ang Windows system na nag-notify na ang Dragon Web ay isang natural na gamot na tumatawag sa kanyang isip. Si Zephyr ay nagsasabi sa kanya na tumayo at atali ang mga tela sa kanyang kamay, hawak ang sibat. Sabi niya, ito ay magiging kapanapanabik. Tinanong ni Golf kung ano ang ginagawa niya. Gayong hindi naman siya sandalo. Napapamura si Golf, alam niyang mamamatay siya sa wakas ngunit tinatanggi niya siyang mamatay. Nakatago sa likod ng ilang menor de edad na parang duwag, ang halimaw ay gumagalaw patungo sa kanya para umatake habang si Zephyr ay gumagalaw din para umatake gamit ang sibat. Ang Windows system ay nag-aabiso na ang skill fear ay nagsasanhi ng pagka-paralyze ng isang kaaway na tinatawag na fear. Sumang-ayon si Golf sa mga bagay. Oo, tama yan. Naaalala lang niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng isa sa mga matatandang sundalo noong siya nagsisimula. Naalala niya ang ilang mga alaala at mga bagay ng ilang taon na ang nakalilipas nang ang isang adult na mandaragit ay umaatake sa kalapit na bayan. Ang mga taong bayan ay nakasaksi lamang doon at nanunood ng hindi man lang kumikisap ang mga mat. Ang kanilang buong katawan ay paralismo sa takot at hindi nila maigalaw ang kanilang mga itim sa mata. Wala silang magagawa kundi tanggapin ito at tumayo doon. Nagulat si Golf nang makita ang pag-atake at nagtaka kung ano nangyayari, ano ang tunog na iyon, kung ano ang nangyayari dito. Mabilis na inatake ni Zephyr ang halimaw gamit ang isang sibat. Tulad ng inaasahan niya, ito ay talagang mahusay sa pagbabalanse ng fear. Napadore niya ang dragon ng kakaiba, ang system window ay nag-notify, ang kakaibang dragon ay isang natural na gamot na pampalakas na nagpapakalma ng isipan. Ang Perks 2 ay kasanayan na ang kanyang mga Hermes secret skills ay napapalakas ang epekto ng lahat ng potion, karamihan ay ang epekto sa pamamagitan ng 500%. Naniniwala siya na isa lamang sa 9 na parts ang isang sandata. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit sa ngayon dahil nangangailangan ito ng katawa-tawa na halaga ng Mona kahit na mas madali niyang mapangasiwaan sa maliit na paraan. Sa pamamagitan nito, kumuha siya ng isang bote ng lason mula sa imbentaryo, inilapat ito sa sibat at isaalang-alang ang kanyang matandang kaibigan bilang 68 mula sa 72 patay mula sa lason ng pananampalataya, ang hari ng lason, si Billy. Ang pagbabago ng eksena sa isang flashback. Umupo si Zephyr sa harap ni Fade, may hawak na mga papel at nagtatanong kung sigurado ba siya dito. Tumugon si Faith na ginugol niya ang kanyang buhay sa paglikha ng mga formula na ito at tinanong kung sigurado ba si Zephyr na gusto niyang ibigay na lang ang mga ito, ang mga tanong ni Faith, kung panatilihin ang mga ito sa kanyang sarili kapag ang mundo ay darating sa katapusan na ang katiyakan na mas gugustuhin niyang magamit kesa maging basura. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Inatake niya ang halimaw at isinasaalang-alang na talagang gusto niyang gamitin nito ang kanyang lason. Kung ang kanyang lason ay maaaring pumatay ng kahit isa pa sa mga halimaw na iyon at magligtas ng isa pang buhay, hindi siya maaaring maging anumang masayang tao.
Sinasaksak niya ang halimaw, hiniwa ng malalim habang ang halimaw dumadaghoy sa sakit. Sinasalamin niya ang biller ay isang lason sa nakamamatay na ginawa mula sa isang karaniwang halaman. Kapag ito ay pumapasok sa katawan, ang daloy ng dugo ay magpapaputok sa kanyang organ. Ito ay masakit na umiikot sa katawan. Dahil si Fade ang hari ng lason, nagdudulot din ito ng sakit na extremely sadistic. Sa karkulan nito na tumatagal ng 3 minuto para kumalat ang lason, itapon ang katawan. Kailangan niyang panindigan. Hanggang noon, paulit-ulit niyang sinaksak ang halimaw, ngunit nilamon siya ng halimaw sa pamamagitan ng pagtilapon sa kanya gamit ang buntot at umatungal ng malakas. Sinamantala niyang itinapon ang bote ng lason sa bibig nito at sinabihan itong kunin ito, ang halimaw na samuka ng dugo. Napagtanto niya, 2 minuto na lang ang natitira. Hindi, 1 minuto na lang pala. Ang kanyang kaalaman ay ang kanyang mga kasanayan ay nagtataglay ng sapat na mabuti para sa kanya. Upang makumpleto ang magagamit. Kaya kailangan niyang maghintay ng ilang minuto hanggang sa ito ay gumuho o kailangang patayin ito. Sinasaksak niya ang halimaw gamit ang kanyang sibat, habang ang halimaw ay sumusubok na muli siyang hampasin gamit ang buntot nito. Sinunggaban niya ang buntot nito at iniisip na malapit na itong matapos. Ginalaw ng halimaw ang buntot nito at tumalon siya papunta sa halimaw, naiwan ang buntot sa ulo nito. Tinusok niya ang sibat sa mata nito, binasag ito sa 2 bahagi at sinaksak ang kalahati sa ulo nito, maliban dito ay isa pa. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang halimaw sa kabilang mata nito. Ang halimaw ay gumagalaw na humiyaw sa sakit, hinawakan ng mabuti ni Zephyr ang kutsilyo upang maging matatag ang kanyang sarili at napagtanto na hindi pa siya tapos. May natitira pang strike. Muli siyang tumayo sa tuktok ng halimaw at isaalang-alang na sa sandaling ito, 10 taon na ang nakalilipas sa kanyang kasalukuyang estado, sapat na ang kanyang lakas para sa kapangyarihan o kung saan ito bumaba, kaya naman naghahanda siya. Naalala niya ang recovery water, na ang hindi alam ng karamihan ay may makabuluhang pag-boost ito nagmana. Kapag umiinom siya ng marami nito, iniisip niyang kailangan niyang uminom ng mahigit 10 bote ng sabay-sabay para lang makakuha ng slide boost. Kaya ito ay hindi masyadong epektibo sa sarili nito, ngunit dahil sa kanyang perks, ito ay kasing epektibo ng alinmang potion. Ang Windows system ay nagpapaalam sa kanya na ang Hermes Secret Skills ay nagpapataas ng epekto ng may 500% pagpapalakas. Napagtanto niya na mayroon na siyang sapat na mana upang mabutas kahit ang bungo ng isang mandaragit. Inaatake niya ang halimaw at ginagamit ang pangunahing teknik ng mana na naglalabas nito. Samantala, nakita ito ni Golf at naalaala ang team ng Recall. Iniisip niya na bilang pinuno ng unit, isang salita mula sa Departamento ng Human Resources ay maaari na niyang makakuha ang pag-transfer Zephyr sa pangkat ng pangangaso ng agaran. Sigurado siya na iyon ang maaaring mangyari kung bakit sinusubukan siyang pahangin ni Zephyr. Gayunpaman, masasabi niyang masipag si Zephyr. Ngunit hindi sapat na desperado sa isang maliit na kobold sa Dugen para mapabilib siya. Sumasalamin sa karagdagang napagtanto ni Golf na siya ay mali. Hindi kailangang subukan ni Zephyr na mapabilib siya sa kanyang mga talento. Siya ay magiging tanyag sa lalong madaling panahon at tumaas sa tuktok, ngunit sa ngayon siya ay isang tag-amine lamang. Nasa isip ni Golf na si Zephyr ay hindi makakapasok sa isang dungeon ng walang pahintulot, kaya naman kailangan niya ng tulong ni Golf S upang makapasok sa dungeon. At pagkatapos ay sinabi ni Zephyr kay Golf, kailangan nilang mag-usap. Ilang sandali lang, ang isang dilaw na buhok na lalaki ay mas malubhang na sugatan, iginigiit na hindi siya isa sa kanila. Nangangako na ito ay totoo. Isang lalaking itim ang buhok na may hawak na star player ay gumagalaw para salakayin siya, umiikot-ikot. Ang dilaw na buhok na lalaki ay ipaalala sa kanya na sila ay sumali sa templo ng sama-sama at humimok sa kanya na maniwala na hindi siya gumagawa ng pagsamba sa Diyos ng mga demonyo. Si Soho ay utosang durugin siya. Hinaampas at pinatay ng lalaking itim ang buhok. Isang centipede ang pumasok mula sa kanyang patay na katawan. Nakita ni Hack na umatake sa centipede gamit ang isang mahiwagang kutsilyo at ipinahayag na ito ay isang mark centipede. Tiningnan niya ang kutsilyo at sinabi niya na alam niyang ang tanga ito ay gawa ng mananampalataya ni Tartars. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhad si Sahak sa harap ng Inquisitor ng Mafia na nagsabing pinatay si Sahak ang ika-7 miyembro para lamang ng huli ng daga. Tinatanong kung ang isang ika-7 ratio ay pinangalanan sa halip hindi maipaliwanag, lalo na kung ang sitwasyon ay ganoong kagyat. Ipinaliwanag ni Sahak na alam niya kung paano gumagana ang mga taong ito at maaari nilang isipin na ang iba pang miyembro ng unit ay na-convert na may 1 buwan na lang bago ang raid.
Kung hindi nila aalisin ang pamana na nakatago sa templo sa lalong madaling panahon, pagsisisihan nila ito sa huli. Ang Inquisition ng Mafias ay naniniwala at sumasang-ayon na malilinis ang mga bagay sa pangkat ng pangangaso, ngunit iginiit niya na bilang kapalit ay inaasahan niya ang tumpak na resulta. Ang kanyang diin ay sisahak ang kumakatawan sa kanya at hindi dapat ikahiya gaya niya. Sagot niya ng may katumpakan. Samantala, sa Departamento ng Human Resources, isang maikling buhok na batang babae ang nagsabi na sa gayong pangkat ni Captain Golf ang Unit Recall D, mangyaring punan muna ang application form. Nagtanong ang babae kung siya mismo ang humihiling sa paglipat ng isang tao mula sa kanyang pangkat. At kung maaring itala ang kanyang pangalan at posisyon. Tumugon si Golf na ang kanyang pangalan ay Zephyr mula sa mining team na kasasali lang nitong linggo. In-acknowledge ng babae ito. At pinahintay saglit para sa kanyang request. Ipinaliwanag niya na kapag nag-nominate siya ng miyembro ng ibang departamento para ilipat sa kanyang unit, magiging afilyado na ang taong iyon sa kanyang unit. Kung bumaba ang performance niya sa mga unit dahil sa isang misyon na ginawa ng taong iyon, maaaring negatibo ang epekto nito mula sa kanyang mga pagkakataong makatanggap ng bonus o promosyon. Tinanong ng babae kung sumasang-ayon siya sa mga tuntuning ito. Ang tugon ni Golf ay nagpatibay sa alituntunin at kanyang sagot syempre gagawin niya. Sa kabilang banda, kung mahusay ang nagiging pagganap ni Zephyr, ang lahat ng kredito ay mapupunta sa kanya. Sinasalamin niya na ang buhay ay tungkol sa swerte. At hindi siya makapaniwala sa kanyang kapalaran. Sa nakaraang araw sa Dangen, tinanong ni Golf kung ano ang sinasabi ni Zephyr. Nagtatanong si Zephyr kung gusto niyang magpanggap na hindi nangyari ang buong pakikipaglaban sa Mandaragit. Kinumpirma ito ni Zephyr at tinanong ni Gold kung ito ay dahil gusto niyang kunin ang lahat ng bangkay ng monsters. Sinabi ni Zephyr na gusto lang niya ang mga halimaw na mandaragit at iiwan ang mga kobold. Sinabi ni Golf mula sa kanyang mga nakatataas na isama ang mga kobold. Sinasalamin ni Golf na ang mga Dangen ay nagbibigay ng iba't ibang mapagkukunan tulad ng mga bangkay ng halimaw, batong monasteryo, at mga item, ngunit ang mga alipin ng templo ay hindi maaring kumuha ng alinman sa mga ito. Ang anumang bagay na makukuha ng alipin ay nabibilang sa templo. Na itinuturing niyang lahat ng mandirigmang alipin sa pangkat ng pangangaso ay kinakailangan lang ng reward para sa paglilinis ng Dangen. At ang bonus na nakasalalay sa halaga ng nakulimbat. Naniniwala siya na matututo din siyang makakuha ng mas maraming pera kung ibebenta niya ito sa isang broker. Sumagot si Golf na imposible itong mangyari. Dahil may maka-standby unit na naghihintay sa labas para maiwasan ang mga ganitong aksyon. Idinagdag niya na kahit na gumawa sila ng isang deal, ang follow-up unit ay darating at susuriin ang lugar para sa mga item pa rin. Sumang-ayon si Zephyr at pagkatapos ay nag-aalok ng isang alternatibong bagay upang ilagay ang kanyang kamay sa halimaw. Sinabi niya na mayroong isang bagay doon, ngunit ngayon ay wala pa. Inilapat niya ang magic upang maglipat ng halimaw sa kanyang inventaryo. Si Golf ay nabigla sa kanyang nasamsam at hindi siya makapaniwala. Karamihan sa inventaryo ay maaari niyang hawakan at ang mga halimaw ay sabay-sabay na naglaho. Pati ang dugo sa lupa ay wala na. Tinanong ni Golf kung hindi ba gusto ni Zephyr ng promotion. Sa kasalukuyan, inaangkin niya na siya ay mag-alilinis pa ng 3 pang Dangen. At para sa kanya, maaari niyang hatiin ang mga nakulimbat nila. At bilang kapalit, pananatilihin nila ang bangkay ng mga halimaw. Iniisip ni Golf ang bilang ng mga bangkay ng halimaw na aalisin niya sa bawat quarter at lalo na ang bilang ng mga labanan ay may malaking epekto sa pagsulong ng evaluation kahit nakabilang ang mga mas mababang antas ng dungeon tulad ng Cobble Dance, pinapahalagahan niya bilang isang pinuno ng recall unit. Hindi sila mai-engage sa maraming labanan kaya naman natigil siya bilang unit leader sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, bilang isang taong makapangyarihan tulad niya sa kanilang koponan, nagbabago ang lahat. Napagtanto niya na ang recall unit ay ang unang pumasok sa mga Dangen ay nangangahulugan na maaari nilang makuha ang lahat ng meron sa Dangen ay magiging kanila nang walang panghihimasok ng sinuman. Kung makukuha nila ang lahat ng Dangen gamit ang isang maliit na grupo ng mga tao, ito ay magiging maganda sa kanya. As the unit leader, gusto pa din ni Golf ng promotion. Habang si Zephyr pera ang gusto, isang magandang tambalan. Ang kailangan lang nilang gawin ay maging maingat para hindi mabukayo. Kung siya ay makakakuha ng tamang presyo para sa mandaragit, madali na niyang mababayaran ang kanyang kamatayan. Gusto ni Zephyr na umalis sa templo kaagad. Ngunit may kailangan pa siyang gawin doon. Alam niya na ang mga Temple Knight ay nahaharap sa isang malaking pagsalakay sa loob ng halos 1 buwan.
Sa panahon ng pagsalakay na ito, hindi nila magtatakpan ng isang bagay na magiging sanhi ng isang sensasyon sa buong lupain. Naniniwala siya na dapat siyang lumahok sa pagsalakay na iyon no matter what. At determinado siyang makuha ang mga item na iyon upang baguhin ang hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ni Golf na kumpleto na ang pagpaparehistro at miyembro na ng hunting team si Zephyr. Ibinigay niya kay Zephyr ang kanyang ID, tag at inutusan siyang dalhin ito sa hukbo upang makakuha ng mga pangunahing sandata. Pinagnilayan ni Zephyr ang kanyang past life na sumali siya sa hunting team matapos na ipahayag ang listahan ng mga kalahok. Dahilan sa kanya upang makaligtaan sa raid, alam na pumili lamang sila ng hanggang 20 tao mula sa pangkat ng Pangangaso. Napagtanto niya na kailangan niyang mapaangat ang talented o may impluensya siyang connection upang mapahanay sa hukbo. Isinasaalang-alang niya ang kanyang plano sa pagsisaalang-alang na kung kailan siya makakapag-execute. Nabanggit ni Golf na mahahanap si Zephyr ng isang linya ng mga tao sa unang palapag ng gusali ng hukbo, kung saan siya susunod na pupuntahan. Idinagdag ni Golf na plano niyang bisitahin saglit ang ospital upang matiyak na matatanggap ni Dale at Marco ng tamang paggamot para sa kanilang pinsala. Tinanong siya ni Zephyr kung kailangan niyang kunin ang kanilang mga gamit. Maya-maya lang ay dumating si Sahak kasama ang kalalakihan. Nakita sila ni Golf, ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Zephyr at tinuruan siyang ibaba ang kanyang ulo. Sumulong sina Golf at pinaliwanag kay Zephyr na iyon ang mga inquisitorial agent ng mga alipin na direktang namamahala para sa kanila. Pinapayuhan niya si Zephyr na tratuhin sila tulad ng mga nakatataas at hindi nila kapantay bilang mga kapwa alipin dahil mayroon silang autoridad na i-target ang sinuman na nagpapakita sila ng direktang pagdisiplina at pinaparusahan sila ng walang paglilitis. Ang ilang mga tao ay pinaparusahan nila dahil lamang sa salungat sa kanila o hindi pagsagot ng tama sa kanila. Partikular na binanggit ni Golf si Sahak. Inilalarawan siya bilang ang mainitan ng ulo na makapangyarihan sa koponan, na napasama sa pangkat ng mga ahente ng Inquisitorial para sa tanging layunin ng pagpatay ng mga tao. Kapag naitakda na niya ang kanyang mga site sa isa, hindi niya kailanman hinahayaang makatakas ang mga ito, kaya dapat maging maingat ang lahat. Napahinto saglit si Sahak at napansin si Zephyr at itinuturo siya. Nagulat si Golf, natatakot kung narinig ba niya ang pag-uusap nila ni Zephyr. Si Golf ay nagpaliwanag, sa loob niya ay puno ng kaba. Pagkatapos ay ipakilala niya si Zephyr bilang isang menor de edad at sinabi ni Sahak na siya ay agent ng Inquisitors. Hiniling ni Gold kay Zephyr na sabihin ang kanyang pangalan at posisyon. Nilinaw din ni Golf na kakalipat lang ni Zephyr sa kanyang team. At sinisigurado kay Sahak na bilang team leader, panghahawakan niya ang anumang issue. Inutusan siya ni Sahak na manahimik dahil wala naman siyang tinanong. Nararamdaman niya ang aura ng pagpatay mula kay Zephyr at kinumpirma ang kanyang mga hinala. Nararamdaman kay Zephyr mula sa pagkakatayo doon. Paniniwala ni Sahak na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin, ngunit siya ay may matalas na pakiramdam ng isang dugo. Ang taong ito ay tunay na makapangyarihan. Napansin niyang ang pananamit ni Zephyr tulad ng isang menor de edad, ngunit kamakailang napalipat sa pangkat ng Pangangaso. Mula sa dati na siya ay nasa mining team. Naalala ni Sahak kung paano ang bagong alipin ay napalipat sa istasyon ng trabaho. Pagkatapos ng kumpletong pagsusulit sa kakayahan, kabilang ang pisikal at pagsubok sa mana. Ang mga may kasanayan sa pakikipaglaban ay binibigyan ng mga pagkakataon na maipalita ang kanilang kakayaha. Dahil ang pangkat ng Pangangaso ay laging nangangailangan ng may mga kapasidad na individual. Ngunit ang isang kasing lakas ni Zephyr ay nagpasimulang may talaga sa koponan ng pagmimina. At pagkatapos ay na-nominate para sa paglipat sa pangkat ng Pangangaso, na nagpaisip kay Sahak na hindi ito pangkaraniwan. Ang mga autorisadong opisyal ng mga ahente ni Sahak ay pumalibot kay Zephyr. Naniniwala si Sahak kay Zephyr na kaya niyang ma-handle siya sa kabila ng kanyang lakas. At hinihiling ng opisyal ng mga instructor na payagan siyang magtanong ng ilang katanungan. Tinitiyak niya kay Zephyr na sasagutin niya ito ng buong katotohanan at hindi para magsinungaling. Si Zephyr ay pribadong naiisip ang mga bagay tungkol sa kahilingan ni Sahak. Sa pagtatanong kung sino ang lalaking ito at kung gaano siya kadaling gumawa ng mga bagay para sa kanya. Iginiit ni Sahak na payagan siyang magtanong ng ilang mga katanungan, nagbabala na sagutin siya ni Zephyr ng maayos at huwag maglakas loob sa kasinungalingan. Nagtanong kay Zephyr kung narinig na niya si Tartars at kung siya ay tagasunod nito. Inamin ni Zephyr ang kanyang kaalaman sa kanila, mas alam niya kaysa sa sino man ang tungkol sa mga tagasunod ni Tartars, isang grupong devoto kay Tartera ang Diyos ng mga demonyo.
Sila ang may pananagutan para sa pagtataksil sa sangkatauhan sa darating na dakilang digmaan, ang dahilan ng pangwakas na pagbagsak. Sa kasalukuyan, ang mga individual na mababa ang ranggo ay kadalasang nagpapatuloy sa kanila bilang isang kulto na salungat sa orthodox na relihiyon. Dagdag pa ni Sahak na mayroong ilang mga natatanging katangian na nagpapaiba sa kanila sa iba. At mayroon siyang talento para makatukoy sa kanila na humantong sa kanya bilang empleyado ng mafia. Tiniyak niya na ang kanyang haka-haka ay nagpapalagay na si Zephyr ay isang pagbabanta. At itinutok ang isang kutsilyo sa kanya. Ipinahayag niya na sisimulan na niya ngayon ang pagdududa si Zephyr. Bilang isang opisyal ng Inquisitor Agent, nagpapaalala sa kanya na ang bawat salita na kanyang sasabihin at bawat aksyon na kanyang gagawin ay magagamit laban sa kanya. Tanong ni Zephyr kung pwede bang magtanong muna. At tinawag siyang arogante ng Inquisitor Agent. Ngunit sinabi ni Sahak kay Zephyr na magpatuloy. Hiniling ni Zephyr na lumipat siya sa ibang lugar. Dahil napakaraming tao ang nanunood at ayaw niyang mainsulto niya si Sahak sa publiko na maglalagay kay Sahak sa isang kaawa-awang sitwasyon. Tinanong ni Sahak si Zephyr kung ano ang sinasabi niya. Sinabi na tiyak na siya ay nagsisinungaling sa kanyang sarili. Tanong niya kay Zephyr kung kaya niyang tumalo ng 5 ng mag-isa. Ang pag-aalala ni Sahak sa sitwasyon, mas sulit na turuan si Eric at kumilos upang salakayin siya. Lumilikha sila ng magic circle sa paligid niya. Ang window system ay nagpapalam na ang red field skills ay nagbo-boost ng lahat ng kaalyansa sa loob ng field habang ang skill ay aktibo. Ang effect boost ay nagpapalakas, nakadepende sa bilang ng mga caster. Sa kasalukuyan, ang mga kasanayan na aktibo lamang bilang gear dahil sa ang kastilyo ay limitadong pag-unawa sa mga ito, iniisip ni Zephyr na ito ay interesting. Kung ganoon, sasamahan niya ito at handang lumaban. Nagtataka si Sahak kung bakit siya nakatayo ng ganoon. Parang may kakaiba tumatakbo sa isipan na parang martial art master na nakatayo. Siguro dapat na lang niyang hintayin at tingnan kung ano ang gagawin niya o hindi bababasa sa iisipin ng karamihan. Tumalon siya para salakayin siya at akmang sasalakayin, ngunit wala siyang pakialam. Siya ay hindi matatalo sa pulang larangan. Hineranggan ni Zephyr ang kanyang pag-atake at sinubukang kontrahin ang pag-atake. Yumuko siya at inaatake ang kanyang binti, iniisip na nakuha niya siya, ngunit ang kanyang sipa ay hindi nakakaapekto sa binti ng kanyang kalaban. Nagtataka siya kung ano ang pakiramdam na ang kanyang binti ay parang gawa sa bakal. Sinuntok siya ni Zephyr ng buong lakas ng paulit-ulit at pinabagsak siya. Sinabihan ni Golf si Zephyr para tumingin sa kanan niya. Ang itim na buhok na batang lalaki ay itinutok sa kanya ang Star Flame habang sinusubukan ni Zephyr na harangan ito ng kanyang braso. Muli niyang inindayog ang kadena at sinabing pagkakataon na niya ngayon. Naalala ni Zephyr na hindi niya alam na maaari siyang makipag-usap at nag-suggest na dapat siyang magsalita ng higit pang nag-aalok na iniisip na siya lamang ang kanyang maliit na alagang hayop. Muli siyang umatake sa paghahagis muli ng Star Flame patungo sa kanya. Dahilan para mabiyak ang lupa. Ang mga taong nakatayo sa paligid ng mga kalye ay nagsasabi na may mga batong lumilipad kung saan-saan. Nagbabala ang isang tao na bantayan ng mga bagay. Si Golf ay natatakot sa lalaking ito. Alam niyang malakas ang taong iyon nang makita niyang nakikipaglaban sa Daingen, pero napatumba niya lang si Sahak ng ilang segundo sa kanyang martial arts ability. At ang malaking lalaki na may Star Flame ay tumamba din sa lupa na parang may sariling kalooban. Ngunit kung siya ay titingnan ng malapitan, kumpletong nagawa niya ang lahat. Nagtataka siya, paano kung siya nga ang namamahala para talunin sila? Malaking kahihiyan ito kay Sahak, hindi man lang siya makakahiling ng opisyal na arrest warrant ngayon. Iniisip ni Golf kung maaari kaya niyang talunin ang mga ito ni hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na ma-interrogate si Zephyr. Naniniwala si Golf na magagawa niya ito. Kung siya ay matatalo, siya ay mapaparusahan sa pamamagitan ng asosasyon bilang kanyang pinuno ng unit. Kaya't mangyaring huwag silang panalunin. Sabi ng isang lalaking dilaw ang buhok na tapos na. Sayang naman sa kanya. Tinanong ni Golf kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng yellow hair na si Zephyr ay nagpamalas ng isang magandang laban at mahusay na naharangan ng mga pag-atake medyo mahusay. Ngunit ang problema ay ilang minuto na ang nakalipas at halos wala na siya sa oras ngayon. Sinasalo ni Zephyr, ang kadena ng Star Flame, ay nakikita ang mahiwagang ilaw sa paligid niya at iniisip ang mga bagay. Hanggat ang pulang field ay aktibo, ang itim na buhok na lalaki ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan at sinusubukang agawin ang kadena. Inaatake din ni Sahak ang kanyang likod gamit ang swords. Iniisip ni Zephyr na ang mga gonggong na ito ay nagiging mas malakas habang tumatagal. Sabi ni Sahak, sapat na ang panggugulo, humanda ka.
Pagsisisihan niya hindi lamang sa bilangguan. Sa simula, siya ay tumatakbo para umatake habang ang kanyang kamay ay nahuli ng isang kadena. Inatake niya si Zephyr ng paulit-ulit. At sinabing makikita niya siya kung kaya niya. Sinabi niya kay Zephyr na ang lahat ng kanyang lakas ay 80% na mas mataas kaysa sa normal sa ngayon at hindi siya naninindigan laban sa ganitong uri ng bilis at inuutusan siyang mamatay habang tinatawag si Zephyr isang miserableng tanga habang tumatawa siya. Hinaampas ni Zephyr ang magkabilang kamay na nakakadena sa kanyang ulo, binasag ang mukha sa sahig at saka hinawakan ang kanyang buhok. Tinanong niya kung ang mga taong ito ay hindi alam kung paano magtrabaho bilang isang team at tinamaan ang kanyang ulo gamit ang kanyang tuhod. Hindi makapaniwala si Sahak. Parehas na ang kanyang bilis at defend boost ay nakapula at ginamit laban sa kanya. Sinabi niya kay Sahak na eager siya upang talunin siya sa kanyang sarili na hindi niya pinansin ang malaking tao doon. At kung gusto niyang ipakita ang kanyang bilis, dapat ay gumamit siya ng solid tacker. Nagalit ang lalaking itim ang buhok at tinawag siya ng maliit na bomba at sinabihan siyang pumunta dito. Inagaw niya ang kadena patungo sa kanya. Sumang-ayon si Zephyr, oo, tingnan mo siya. Siya ay binuo tulad ng isang pambihira sa tangke at nagtanong kung bakit siya patuloy sa paghila sa kanyang hanggal maliit na kadena mula doon. Kung siya ay natatakot makipag-away sa kamay. Iniisip ni Zephyr na ang kanyang mga pangangailangan ng subordinate sa kanyang huling buhay ay nagpapatakbo ng isang masamang partido. Ibinuhos niya ang kanyang lakas upang mahayla ang kadena patungo sa kanyang sarili. Habang gumagamit ng pangunahing magic power boost, naagaw niya ang star flame at pinadapa siya sa sahig. Ang bawat isa ay nabigla nang makita ito. Sinubukan ni Sahak na bumangon, minumura siya at tinanong kung sino siyang Inferno. Sinabi ni Zephyr na sinabi niya na siya ay isang interrogator at tinanong kung iyon lang ang kailangan niya itanong sa kanya.